Hi mga ka-traders, magandang yaman po sa inyong lahat. Ito na nga po yung principle ng margin of safety na sinasabi ko po sa inyo. Ipapakita ko sa inyo kung paano siya nangyari, paano siya gamitin, at syempre kailangan na kailangan natin yan lalo na kung gusto mo talaga maging experienced na trader. Kaya naman, yan ang pag-uusapan natin sa video na ito. So unang-una po, bago natin simulan to, kung bago ko pa lamang pala dito sa aking YouTube channel, TikTok account, o kung kahit sa mga social media mo pa ako napapanood, ako nga po pala si Estudyante Trader, no? Isa tayong content creator, business owner, and a global trader and investor as well. So nag-aral din tayo ng professional trading and investment management po, no? Kaya nakaka-share tayo ng ganito. So kaya naman, mag-follow ka na, mag-like na, and also share these videos para makatulong din tayo sa ibang tao, ano po? So kaya naman, simulan na po natin yung margin of safety nga po. This is a trading and finance principle na kung saan naglalagay ka po ng allowance for the risk and return, no? Halimbawa nga po, yung sinasabi kong ang goal mo is nag-sell short ka dito, bumaba siya dito, what if hindi na bumaba, no, further down dun sa gusto mong level, dun sa target mo? Ano na yung plano mo? Ano na yung next mong gagawin? 'Di ba? Ano na yung backup plan mo? Ano yung safety net mo when it comes to that? Kailangan po meron kang ganyan, kasi pag hindi, mahirapan ka mag-adapt dito eh. So yun po ang margin of safety, na halimbawa po ang gusto mong kitain is like 10%, nakikita mong nasa 9% na siya, 9.5, magdalawang isip ka na. Ibig sabihin nun, baka kasi pwedeng siyang bumaba ulit, mag-reversal, titignan mo yung mga possibilities na yun. Yun po ang margin of safety. Pero ang originated niyan, margin of safety is the difference between the intrinsic value and your yung gusto mong value, no, na bibilin mo siya. So kaya dapat meron kang margin of safety po. Okay? Kasi ang point ng margin of safety, it is a plan, a safety net, na kung saan kung hindi nangyari yung mismong plinano mo, ano yung gagawin mo? Ano yung range na titignan mo, no? Ayos po ba yun? O, halimbawa nga, dito sa sense na ito, actually, nag-sell short tayo dito, naka-take profit tayo banda dito, hindi ko na inantay na bumaba pa. Dahil nga, ibig sabihin yan, hindi naman porket nagplano ko ng buy long or ng sell short, aayon sa gusto ko 100% yung market. Syempre, wala pong ganon. There is no such thing as perfect or yung guaranteed dito sa market, no, na talagang pag nag-sell short ka, bababa ito ng ganito, no? So, hindi po ganon. So, meron dapat tayong tinitignan na prospects of range, at meron tayong tinitignan dyan na mga certain levels. Okay po? So, halimbawa nito is, ito nga example ko last video, nag-sell short ako dito, paano kung dito pa yung target profit ko? Inabot na ba ng price dyan? Hindi po. Kasi nung umabot dito yung price inside this box, pag in-adjust natin yan, makikita natin dito na na-trigger na yung buying pressure, may demand zone na dyan, at umangat na yung presyo ulit. Syempre, hindi tayo naka-sell short ngayon. Syempre, medyo tumataas siya. No, merong right timing dyan. Actually nga, medyo Dior po pero kung ako, actually, nag-sell short na nga tayo dyan kanina. No, kumbaga dito, hindi ako magsa-sell short dyan, paangat yung momentum niya eh. So there will be always right timing for you to buy long or to enter a sell short. No, ang sinasabi lang natin yung margin of safety na dapat dito iba-buy back mo na or i-take profit mo na, i-close mo na yung position mo. Kung nag-sell short ka, tas iniintay mo pa dito sa nilalagay kong range, 'di ba? Hindi naman siya umabot diyan. So basically, imbes na profit ka na, break even pa, talo ka pa, 'di ba? Kung nag-sell short ka dito, ngayon talo ka pa. Yun po ang principle, no, of margin of safety. Ibig sabihin, maglalagay ka ng allowance. Kung ang target mo, let's say 5%, i-expect mo yan na pwede yung maging 4% or 6%. Pwedeng sumobra doon ng kaunti, pwedeng bumagsak doon ng kaunti, bumaba doon from your expectations. Kaya nga po, di ba, kahit sa inflation targeting, 2 to 4%. Bakit? Kasi may area, may range na tinitignan. Yun po ang napaka-importanting bagay dyan when it comes to margin of safety, no? Kumbaga, nasa sayo na yun. Ilang bang percent yung margin of safety na gusto mo? Halimbawa, risky talaga yung asset, no? Maybe 10 to 20% of margin of safety, di ba? Yun po yung tinatawag natin na margin of safety, na kung saan yung mga expectations mo, yung mga plinano mo, it is not exact na masusunod talaga siya. So, merong mga konting allowance
may mga konting percentages of adjustments that it should be taken about, no? It should be considered about. Dahil kung hindi mo consider yun, nag-sell short ka dito, hindi naman siya bumaba dito, wala, malulugi ka lang. Wala kang plan B. No? So wala kang margin of safety, wala kang safety net. So kailangan ginagawa 'yun para tayo ay makasecured, no, ng trading profits po natin. So pero ngayon, on the other hand, yung iba namang narrative ngayon is actually Dior po pero hindi ko nire-recommend sa inyo. This is not a financial investment advice. Naka-sell short po ulit ako dyan dito. Ngayon, konting baba lang yan, malaki ng profits natin, kumbaga, okay na sa akin yun, no? Dahil merong selling zone dito. Pero ang point natin, kailangan guys, eto lang yan sa trading, no? Yung bukod sa margin of safety, kapag naka-entry ka ng tama, actually nga, ang mas mahirap yung pag-exit 'Di ba minsan, naka-entry ka, kumikita ka, no? Working siya yung strategy mo. Ngayon, saan ka mas nahihirapan? Sa exit, kung saan mo siya ibebenta. Kasi minsan, nakikita mo profit 'di ba? Pag nakikita mo profit, gusto mo i-hold pa ng i-hold, 'di ba? Whether it is buy long or sell short. Pero, ang isang pinaka-importanting lesson sa trading bukod sa margin of safety is actually, you should know when to sell. You should know when to liquidate. You should know when to take your profits. Bakit? Dahil, syempre, kumbaga wala naman straight line na pataas Wala naman straight line na pababa. Ang point natin dyan, there will be always retracements. There will be always retest. So, kumbaga, kung ikaw may naka-sell short, naka-buy long, alam mo dapat dyan, nakaplano na, nakalatag na, nakahain na before ka mag-execute. Including nga yung margin of safety, 'di ba? Kasi bago ka mag-trade, bago ka mag-buy long or sell short, kailangan nakalatag na yun. Anong crypto bibilin mo, allocation, yung risk and reward ratio, 'di ba? Yung saan ka mismo mag-e-entry diyan, saan ka mismo mag-e-exit, anong indicator lahat po nakalatag na 'yon, no? Bago ka talaga mag-entry, 'di ba? Nakaplano na po 'yun. At yung plano na 'yun, syempre there are some adjustments. Halimbawa nga, yung margin of safety, kaya tayo din meron 'yan, yung mga plan B, no? Backup plan, dahil kumbaga sige, kahit pataas yung ganyan, halimbawa lang po, nagkaroon na naman ng geopolitical issues or ng kahit anong makakaapekto, na makakasamang apekto sa galaw ng cryptocurrency, thus, the Bitcoin and other cryptocurrencies will go down. Kumbaga, kahit pataas siya ngayon, mamaya-maya o kaya bukas, pwedeng bumaba yan. So that is why you should have a proper risk management, allocation, safety net, o margin of safety. Yun po yun. Diba? Yun po yung sinasabi natin. Kaya na itong pinag-aaralan po natin, actually nga pang professional trading and investment management ito na natutunan natin. Kasi hindi lahat ng plinano mo mangyayari. Gusto mong kumita ng 10%, no? Lagyan mo na allowance, maybe 8%, 9%. Pagka umabot doon, titignan mo na yan. O obserbahan mo na yan kung okay na ba to? Or maglo-load up na ba ako ng positions dito? Ano na ba yung mga gagawin ko? Next steps. Yun po ang napakagandang preparation na kailangan natin gawin as a trader, as an investor, kung talaga tayo ay magkakandak ng professional trading, 'di ba, na gusto natin na maayos lahat, hindi yung hulalisis lang, hindi yung inuhulaan mo lang, no? Tapos ite-trade mo na. Napakaano kasi nun no? Yung makikinig ka lang sa mga kaibigan mo or sa isang trading group, kahit trusted mo pa yan. Syempre, nasa sayo pa rin yun, yung accountability and responsibility, kasi pera mo yan no? Decision mo yan, hindi mo rin sila pwedeng sisihin, no? Kaya sa atin lang dito, kailangan bago ka mag-trade, medyo talaga aral mo lahat, no? Kikita ka na nga lang ng pera nang hindi masyadong mahirap. So syempre, gawin mo yung part mo, no? Gawin mo yung due diligence mo for you to be able to entry and exit. Right? To be able to entry and exit very well. Nang wala kang sinisisi, yung market kasi, yung news kasi, no? So, sarili mo dapat, no? Kaya, kumbaga, itong mga binaaral natin, and also yung mga other videos ko pang i-upload, mga trading principles yan, mga finance
management principle, mga investment and portfolio management, ay napakahalaga po niyan kung sa personal trading din o kung ikaw ay funded trader, professional trader, hedge fund, di ba? Mga inaaral po yan. Marami nga ditong nakapollow na mas professional pa sa akin. Shoutout po sa inyo. No? Kaya yun lang sa mga traders. No? Kung marami kayong natutunan, like, share, and subscribe, and also comment nyo kung ano yung mga natutunan nyo ngayon, kung ano yung mga content na gusto nyo pang ipagawa sa akin. Aaralin po natin yan. Yun lamang po. Maraming salamat sa panonood. Don't forget to like, share, and subscribe. This is Estudyante Trader. See you on my next vlog.